Ako si Novaline May de la Peña, ang inyong tour guide. Ililibot ko kayo sa Region 13 sa Caraga. Ang kasaysayan ng Caraga, ang Rehiyon 13 o ang Caraga Administrative Region ay ang pinakabagong rehiyon na nilikha sa ilalim ng Republic Act 7901 na inaprubahan noong Pebrero 23, 1995. Ito ay binubuo ng lalawigan ng Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Ang mga lungsod nito ay Surigao at Butuan. Trivia sa Caraga. Ang rehiyon ay kilala para sa kanyang wood-based na ekonomiya, sa kanyang malawak na mapagkukunan ng tubig at sa mayamang deposito ng mineral tulad ng bakal, ginto, pilak, nikel, mangganeso at tanso. Ang mga nangungunang pananim nito ay palay, saging at nyog. Ang geografi sa Caraga. Ang rehiyon ay may kabuuang lawak na lupain na 18,846.97 km na kumakatawan sa 6.3% na kabuuang lawak ng lupain ng bansa at 18.5% ng isla ng Mindanao. 47.6 ng kabuuang paan ng rehiyon ay kabilang sa lalawigan ng Agusan del Sur. Probinsya o capital sa Caraga. Agusan del Norte. Ang capital ng Agusan del Norte ay Cabadbaran City. Agusan del Sur, capital niya ay Prosperidad. Dinagat Islands, capital niya ay San Jose. Surigao del Norte, ang capital niya ay Surigao City. Surigao del Sur, capital niya ay Tandag City. Andito tayo ngayon sa Agusan del Norte. Ang kasaysayan ng Agusan del Norte ay isang lalawigan sa rehiyon ng Caraga sa Pinas. Ang kabisera nito ay ang lungsod ng Cabadbaran na may ilang mga tanggapan ng pamahalaan na matatagpuan sa lungsod ng Butuan. Ito ay napaligiran ng hilagang kanluran ng Butuan Bay, hilagang silangan ng Surigao del Norte, gitnang silangan ng Surigao del Sur, timog silangan ng Agusan del Sur, at timog kanluran ng Misamis Oriental. Ang geografi ng Agusan del Norte ay ang gitnang bahagi ng lalawigan ay bumubuo sa mas mababang basen ng ikatlong ipinakamahabang ilog sa bansa. Kilala o bilang mayaman ng Agusan del Norte sa pananim ng saging, abaka, nyog at ang mga gulay. Trivia sa Agusan del Norte. Lalawigan sa Pilipinas. Ito ay nasa rehiyon ng Caraga sa Mindanao. Ang kabisera ng mga lungsod ng Cabadbaran at nasa hilagang silangan ng Surigao del Norte, gitnang silangan ng Surigao del Sur, timog silangan ng Agusan del Sur at timog kanluran ng Misamis Oriental. Nakaharap ito sa Butuan Bay, bahagi ng dagat Bohol sa hilagang kanluran. Ang kilalang tourist spot sa Agusan del Norte ay Lake Mainit. Ang Lake Mainit ay isang tumataas na tourist spot sa Agusan del Norte at ang ika-4 na pinakamalaking lawa sa Pilipinas. Sinasaklaw nito ang kabuuang lawak na 7,060 hektarya. Matatagpuan 80 talampakan sa itaasang antas ng dagat at may average sa ilalim ng 128 meter. Ang lawa ay pinapakain ng 28 ilog, hindi lamang ito nakatulong sa pagpapalakas ng lokal na turismo, ngunit nag-host din ito ng endangered flora at fauna species. Dumadagsa rito ang mga migratory bird mula sa Russia at Japan na panahon ng taglamig. Ang mga katutubong bulaklak tulad ng pogosi at tabukali ay umuunlad dito dahil sa lalim ng lawak nito. Ang lawa ay paboritong lugar para sa canoeing. Pangalawang tourist spot, Tagnote Falls. Ang Tagnote Falls ay isa sa pinakasikat na tourist spot sa Agusan del Norte dahil sa accessibility nito. May sukat ng bigit kumulang 20 talampakan. Ang Tagnote Falls ay may circular catch basin na may malinaw sa kristal at maliwanag at malamig na tubig. Pangatlong tourist spot sa Agusan del Norte, ang Mount Mayapay. Ang Mount Mayapay ay isa sa mga sikat na hiking tourist spots sa Agusan del Norte na may taas na higit sa 675 metro sa ibabaw ng dagat. Ang tuktok nito ay kahawig ng hugis sa isang mesa. Mula sa tuktok nito, makikita ang lawak na kapatagan ng Agusan del Norte kasama ang magandang Butuan Bay at ang napakalaking Agusan River.
Ang huling tourist spot sa kilala sa Agusan del Norte, ang Vinapor Blue Water Resort. Sa hilagang bahagi ng Agusan del Norte, kapit sa mga hangganan ng Misamis Oriental, ay isang masayang resort nang nakadapa pa sa iyong mabatong baybay na nakaharap sa Butuan Bay, ang Vinapor Blue Water Resort. Pupunta naman tayo sa Agusan del Sur. Ang kasaysayan ng Agusan del Sur. Bago pa man dumating ang mga Kastila, ang lugar na sakop sa kasalukuyang Agusan del Sur ay pinaninirahan ng iba't ibang tribo tulad ng Manobo, Mamanwas at Higaonon. Tinulak sila ng kabundukan ng mga migrante mula sa rehiyon ng Visayas, kasama ang pagdating ng mga kolonsyalistong Espanyol ay naninirahan sa Lambak. Geografiya sa Agusan del Sur. Ang Agusan del Sur ay isang pinahabang pormasyon ng basin na may mga hanay ng bundok sa silangan at kanlurang panig ng bumubuo ng isang lambak na sumasakop sa gitnang paayon ng bahagi ng lupain. Ang produkto sa Agusan del Sur o kilalang produkto sa lugar ng Agusan del Sur. Ang lalawigan ay tinuturing rice granary ng Caraga Region dahil ito ay pinakamalaking tanim ng lugar. Ang mais ay may isa pang pangunahing pananim sa lalawigan ng sinusundan ng oil palm, sariwang bungkos ng prutas, saging nyog o may balat, saging na misaba at kamote. Ang isa sa mga sikat na tourist spot sa Agusan del Sur, Tugunan Falls. Ang Tugunan Falls ay isa sa mga madalas na pasyalan ng Agusan del Sur. Ang pangalan ng talon ay nagmula sa salitang tugon na nangangahulugang paalala. Ang pangalawa ay ang Ongop Cave. Ang Ongop Cave ay nasa malalim na liblib na gubat, ngunit ang mga lokal na turista ay gustong-gustong bumisita sa kuweba upang makita ang nakamamanghang stalactite at stalagmite rock formations nito. Isa sa pinakakakaibang pormasyon ng makikita mo ang tinatawag na Golden Staircase. Inalamutian ng mga jungle vines at ng puno. Ang kuweba ay may malaking butas at sa loob makikita mo rin ang tubig na nagmumula sa iba't ibang direksyon. Ang mga lokal ay umiinom ng tubig sa paniniwalang ito ay nakakapagpagaling ng ilang mga sakit. Isa sa mga tourist spot sa Agusan del Sur, ang Puting Buhangin Cave. Isa din ang Puting Buhangin Cave na kilala na tourist spot sa Agusan del Sur. Kung gusto mo ang mas plunking adventure, subukan ang Puting Buhangin Cave na puno rin ng stalactite at stalagmite formations. Ang pag-splunking dito ay mas mahirap dahil kailangan mong isiksik ang iyong sarili sa makikitid na bukana, lumalakad sa malamig na pool at umaakyat sa matatarik na daanan sa tulong ng isang lubid. Ngunit ang mga pasyalan na makikita mo sa loob ay mabibigla ka. Sunod ay ang Agusan Capitol Complex. Ang Agusan Capitol Complex ay sumasaklaw sa humigit kumulang 200 ektarya at inuupaan ng mga gusali ng pamahalaang panlalawigan. Ito naman tayo sa Dinagat Islands. Ang kasaysayan ng Dinagat Islands. Ang Dinagat Islands ay matatagpuan sa timog bahagi ng Leyte Gulf. Ang isla ng Leyte ay nasa kanluran nito, sa kabila ng kipot ng Surigao at ang Mindanao ay nasa timog nito. Ang pangunahing isla nito ay ang Dinagat, ay humigit kumulang 60 km mula hilaga hanggang timog. Idiniklara ng isang lalawigan noong 2006 ang Dinagat Islands ay binubuo ng pangalawang pinakabagong lalawigan ng Pilipinas. Geography sa Dinagat Islands. Ang lalawigang ito ay ang pinakamaliit na lalawigang isla sa bansa na may kabuuang sukat ng lupain na 1,036.34 km. Matatagpuan sa hilagang silangan ng Surigao del Norte, ang Dinagat Islands ay pisikal na nakahiwalay mula sa Awasan at Nonok Islands ng Surigao del Norte ng makitid, 15 km. Ang haba ng Gabok Channel, humigit kumulang 45 minuto ang pagtawid sa Surigao City Port hanggang San Jose Port sa pamamagitan ng pump boat. Trivia sa Dinagat Islands. Disyembre 2, 2006, naging probinsya ang Dinagat Islands. Ngunit noong Pebrero 11, 2010, idiniklara ng Korte Suprema ng Pilipinas sa walang bisa ang paglikha ng Dinagat Islands Province. Ang produkto sa Dinagat Islands o mas maraming makikita doon na produkto ay ang puro seafood. Sa mga tourist spot
Sa Dinagat Islands ang Isla Aga. Ipinagmamalaki ng Isla Aga ang iba't ibang limestone rock formation na natatakpan ng mga luntiang halaman. Ang isla ay isa sa mga off-beaten tourist spot sa Dinagat Islands. Habang nasa ibabaw ng mga bato, makikita mo ang nakakamanghang tanawin ng mga kalapit na isla at pulo. Napapalibutan ng napakalinaw na tubig ang isla dahil sa maunlad na marine life. Ang snorkeling ay isang paboritong aktibidad dito. Isa din sa mga tourist spots sa Dinagat Islands ang Bitaog Beach. Ipinagmamalaki ng Bitaog Beach ang malinis na puting buhangin ng dalampasigan. Isa rin ito ang Pangambanan Islands sa Dinagat Islands. Ang Pangambanang Islands ay isang maliit na isla na natakpan ng malalaong tropical na kagubatan. Mayroon itong kahabaan ng puting buhangin ng dalampasigan. Napakalaki din ng limestone rock formations. Ang higit sa nakapag-interes sa islang ito ay ang pagkakaroon ng tidal pole na papalibutan ng matatayog na batong cliff. Ang tidal pool ay isang perpektong lugar para sa paglangoy at snorkeling.